Sa pagbubukas ng 20th Congress ngayong araw, kanya-kanyang panukala ang inihain ng mga kongresista. Alamin natin ang kanilang priority bills sa agenda report ni Joan Manalo. Prioridad pa rin ng ilang kongresista ang taas sahod at kapakanan ng mga manggagawa ngayong 20th Congress. Sa unang araw ng filing of bills ng mga uupong mambabatas sa Kamara, kasabay ng kanilang assumption of office, inihain ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang National Minimum Wage Act. Naglalayo nitong amyendahan ang Labor Code, i-phase out ang regional minimum wage rates at i-abolish ang regional wage boards. That has been our primary campaign promise to our constituents. So panahon na para ipantay ang minimum wage, Luzon, Visayas at Mindanao. So we can only do that by repealing RA 6727. Dagdag pa niya, kasama rin sa ipinapanukala nila ang pag-amyenda ng Article 106 at 107 ng Labor Code para mahigpit nang maipagbawal ang kontraktualisasyon. Bawal naman na talaga yan, pero naglipa na pa rin hanggang ngayon dahil sa existence of manpower agencies. Isinusulong din ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Kabataan Party List Representative Rene Co ang tinatawag nilang sahod itaas presyo ibaba bill. Sabay nilang inihain ang panukalang batas na itaas ang minimum wage ng private sector workers to the 1,200 living wage per day. Ito yung kailangan ng isang pamilya para mabuhay ng disente. Kahit naman sa mga surveys, pinapakita na ang talagang pangunahing kahilingan ng ordinaryong mga Pilipino ay mas mataas na sahod at mas mababang presyo. So kailangan i-prioritize yan ng Kongreso. Bukod pa rito, itinutulak din ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang pagpapababa ng presyo ng kuryente, tubig, toll, pagkain at langis. Yung nagtatanggal ng mga buwis sa mga basic necessities, yung mga kinakailangan pa ng mga mahihirap na mga Pilipino para sa araw-araw na paggampan ng kanilang buhay. No? Lalo na at mga amendments ito ng train law. Bagamat hindi ito kasama sa naunang inihain na priority bills ni House Speaker Martin Romualdez, suportado pa rin naman daw niya ang panukalang itaas ang sahod ng mga manggagawa, ani House Spokesperson Princess Abante. At para masiguro raw na maipapatupad na ito ngayong 20th Congress, definitely, Speaker Martin Romualdez welcomes yung open BICAM na maging transparent sa lahat yung proseso ng pagbalangkas ng ating pagsasaayos at pag-aaproba ng budget ng ating bansa. Kahit naman na noong mga previous congresses, naging layunin na rin ng House of Representatives, especially under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Matatandaang hindi na-ratify ng 19th Congress ang wage hike bill bago ito mag-adjourn sinidie noong June 11. Ang dahilan, hindi nagkasundo ang Kamara at Senado sa kung magkano ang itataas sa minimum wage. Pero para kay Attorney Abante, we have a strong starting point sa muling pagsulong ng taas sahod dahil nakita naman daw natin na naipasa ang wage hike bill sa third reading. Kaya umaasa raw siya na patuloy itong susuportahan ng mga kongresista ngayong 20th Congress. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.